Malalaman ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. I am not the healer. Jesus Christ living in me is the healer. He is the same yesterday, today, and forever. Kung hindi siya magdududa sa kanyang puso, sa halip, bagkos, mananampalataya siya ng sinasabi ng kanyang bibig ay mangyayari. In living in the last days, you have to ensure your eternity. Prepare for eternity. Ito isang paalala sa lahat, lalo na sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Maraming Kristiyano na, ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano na born again. Ang kanilang pangalan nabura sa listahan ng impyerno, nasulat sa listahan ng langit. Ang pangalan nila ay naging registered names sa Book of Life. Naalala niyo ba yung isang mensahe natin minsan tungkol dun sa mga second batch of disciples ni Jesus, 70 or 72 disciples. Sa Luke chapter 10, inutusan ng Panginoong Jesucristo, kayong 70 or 72 disciples, yung second batch of disciples after 12 disciples, magdalawa-dalawa kayo 2 by 2. Lumaganap kayo sa ganitong sa sanlibutan. Ipangaral ang kingdom of God, ang gospel of the kingdom. Pagalingin ang mga may sakit. Palayain sa tanikala ng mga demonyo ang maraming tao. Cast out demon spirits. Heal the sick. Pagkatapos, bumalik yung 70 or 72 disciples kay Jesus. Luke chapter 10 verse 17. Panginoon! Tuwan-tuwa sila, lumulundag sila sa tuwa. They were rejoicing. Lord, Lord, even the demons were subject to us in your name. Panginoon, kahit mga demonyo sumusunod sa aming utos sa pangalan mo. Kaya sila'y tuwan-tuwa. Anong sabi ni Jesus Christ sa St. Luke chapter 10? Anong sabi roon sa verse 17? The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. In verse 18, Jesus replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. Verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the power of the enemy. Nothing will harm you. However, verse 20, pakinggan niyo mabuti yung verse 20 ng Luke chapter 10 as a sort of review. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, second batch of disciples, matuwa kayo, hindi lamang paraphrasing, hindi lamang dahil ang mga demonyo ay sumusunod sa utos ninyo sa pangalan ko. Higit kayong matuwa sapagkat ang mga pangalan ninyo ay nakarehistro sa kalangitan. Ang mga pangalan ninyo ay nakasulat sa Book of Life. Ibig sabihin, we are considered as citizens of heaven. Amen? Tingnan ninyo ang mga tao na hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa langit ang pangalan kung saan sila papunta. Revelation chapter 20 verse 14 and verse 15. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. I am reading from the New International Version Bible, NIV. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kaya makikita ho natin na hindi gawang biro ang mga pangalan ng mga taong wala sa registration book ng langit. Kaya naalala ko yung sinabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 6.
Godliness with contentment is a great gain. Sabi sa NIV version. Sa ibang version, godly contentment is a great gain. Gusto ko lang hong bigyan din dito yung godliness with contentment or godly contentment sapagkat nabalitaan ko iba-ibang problema ng mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyano have been struggling in their daily life. Nag-i-struggle. Maraming mga Kristiyano, ups and downs ang kanilang buhay Kristiyano. Ibig sabihin, hindi sila matagumpay. Maraming Kristiyano ay Kristiyano na, born again, nakarehistro sa langit ang pangalan. Pero, ang dali-daling apektuhan ng problema. Parang ang Diyos nila hindi totoo. Kaya ang isa sa mga dapat maunawaan at matutuhan ng mga Kristiyanong tunay, yung maranasan natin ng godly contentment or godliness with contentment. But listen carefully please. Don't misinterpret contentment as synonymous to laziness and complacency. Hindi ho. Ang ibig sabihin ng godly contentment, ginagawa mo ang lahat ng dapat mong gawin. Bilang tunay na anak ng Diyos, masipag kang magbasa ng Biblia. Masipag kang mag-meditate ng salita ng Diyos. Masipag kang sumunod sa mga utos at kalooban ng Diyos. Masipag ka, sapagkat sabi ng Bible, ang mga tamad ay huwag pakainin. Ang ibig sabihin ng godliness with contentment is great gain. Yung ginawa mo, yung tungkulin mo bilang anak ng Diyos, tungkulin mo bilang asawa, tungkulin mo bilang anak, tungkulin mo bilang kapatid, tungkulin mo bilang nagtatrabaho sa loob o labas ng simbahan o ng iglesia o ng ministry. Pastor ka man o hindi, evangelist ka man o hindi, o anuman ang iyong posisyon, mayor ka man, governor ka man, anuman ang iyong posisyon sa public square o sa public office o sa private office, anuman ang trabaho mo, empleyado ka man, etc., ginagawa mo ng may katapatan, may kasipagan ang iyong tungkulin. At matapos mong gawin ang lahat ng iyong magagawa with diligence, with excellence, ano man ang mangyari, yung hindi mo kayang gawin, ipinaubaya mo sa kamay ng Diyos. Hindi ka dapat mag-struggle. Yung mga Kristiyanong nag-i-struggle, mainit ang ulo araw-araw. Kung pagalitan yung asawa, pagalitan yung mga anak, ay brutal ang pagalit. Wala silang godly contentment. Wala silang godliness with contentment. Kaya, para maiwasan ho ang tinatawag na struggling life, kailangan ma-master natin yung tinatawag na godliness with contentment. At, bakit ba nag-i-struggle ang maraming tao, lalo kahit mga Kristiyano? Yung gusto niya, hindi nangyari, hindi makatulog sa gabi. Nakakaisip gumawa ng masama. Maraming tao nagtatanim ng kasamaan. Pag dumating na ang oras para umaani sila ng kasamaan because of the law of sowing and reaping. Kaya maraming mga tao ay naghihirap, nagdurusa, apektado sila ng kasamaan ng kapwa, kasamaan sa pamilya, kasakiman, karamutan. Kasi hindi nila natutuhan ang tamang pamumuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Hindi nila na-develop yung godly contentment. Hindi nangangahulugan na yung godly contentment ay magiging tamad ka. Hindi ka na magsisikap sa buhay. Hindi. Lalo kang magsusumikap. Lalo kang magiging masipag. Sapagkat para marating mo at maranasan mo ang godly contentment,
yung meron kang godliness sa buhay. At kapag meron kang godliness sa buhay, wala ang katamaran, wala ang laziness, wala ang complacency, wala ang negligence. Naalala niyo ba si Daniel? Nung si Daniel ay napusuan ng hari, of course, ng Diyos. Pero yung hari, pinromote si Daniel sa 3 administrator sa buong bansa ng Israel. Si Daniel ang naging paborito ng hari. At yung 120 administrators sa buong bansa ay nasa ilalim ng 3 national administrators. Isa raon si Daniel. Sa Daniel chapter 6, nainggit kay Daniel yung kanyang mga kasama sa gobyerno. Hinahanapan siya ng butas. Wala silang makitang kahinaan o dahilan para siraan si Daniel sa hari, para tanggalin ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat na-discover nila, Daniel has an excellent spirit. Sa ibang translation, exceptional qualities. Sa ibang translation, they found out that Daniel has an excellent spirit who is neither corrupt nor negligent. Neither corrupt nor negligent. Kung gusto nating tayo ay katuwaan at ma-inlove ang Diyos sa atin, hindi lamang tayo dapat incorruptible. Dapat tayo ay hindi negligent. Dapat meron tayong diligence sa ating paglilingkod. Nais kong isegue kayo sa isang lesson na gusto kong bigyan diin. Let me read to you Mark chapter 8, verse 36. What good is it for a man to gain the whole world and yet forfeit his soul? Anuman ang ihandog sa atin ng sanlibutan, bilyong-bilyong kayamanan o kapangyarihang sagad sa ating pamumuhay, lahat ng iyan ay walang kabuluhan kung nabubuhay tayo sa mundong ito na hiwalay sa Diyos na buhay. Isang napakagandang example po natin itong sinabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 16. Beginning verse 19. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Verse 22 ng Luke chapter 16. And the time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in hell, where he was in torment. He looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. Verse 25 of chapter 16 of St. Luke. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm
has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Abraham, no, Father Abraham, he said. But if someone from the dead goes to them, they will repent. In verse 31 of Luke 16, Abraham said to him, he said to him, if they do not listen to Moses and to the prophets, they will not be convinced, even if someone rose from the dead. As a sort of review to many Christians, maliwanag dito ang katotohanan. Number 1, may langit at impyerno. Kapag ang isang tayo namatay, dire-diretso siya sa buhay na walang hanggan. Either sa impyerno o sa langit. A place of torment, hell, langit, a place of comfort. At nakita natin ang katotohanan ng Hebrews 9:27. It is appointed to all man to die once and then the judgment. Itinakda sa lahat ng taong mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Nakita natin sa istoryang binasa natin dito sa Luke chapter 16 tungkol sa the rich man and Lazarus. Nung mamatay si Lazaro na kahit na siya'y mahirap, kahit na siya'y pulubi, pero ang assumption dito, hindi nawala ang kanyang pananampalataya at katapatan sa Diyos. At nung siya'y mamatay, dinala siya doon sa kalangitan sa piling ni Abraham. Abraham is representing God the Father in a place of comfort sa kalangitan. Yung mayaman naman na nagpasasa sa magandang bagay sa mundong ito, marahil linggo-linggo nasa simbahan siya, pero pag Lunes hanggang Sabado, nasa kaharian ng Diablo ang kanyang buhay, ang Diyos ng sanlibutan. Nagpasasa sa magandang bagay. Nang mamatay siya, paggising niya, handun siya sa impyerno. In torment, in hell. At nakita niya si Abraham. Nakita niya si Lazarus sa piling ni Abraham. Kaya nakiusap siya kay Abraham, Amang Abraham, pwede po bang papuntahin niyo rito sa aking kinalalagyan? Hirap na ako sa init na aking kinalalagyan. Pwede bang papuntahin ninyo si Lazarus? Itubog lang ang kanyang daliri sa tubig at idantay sa aking dila nang maibsan man lang ang init na aking naramdaman. Pero sabi niya, Amang Abraham, hindi pwede. Nung handong ka sa lupa, during your lifetime, nagpasasa ka sa mga magagandang material things. Wala kang panahon sa Diyos. Hindi mo kinilala ang tunay na Diyos sa tamang paraan. Hindi ka na born again. Pinagtawanan mo yung salitang born again. Yung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya dapat lang diyan ka sa place of torment in hell. In a way, paraphrasing. At si Lazarus naman, kahit napulubi, kahit naghirap, hindi niya pinagbili ang kanyang kaluluwa. Nagtiis siya na nagdurus at naghihirap, subalit may tunay na pananalig at matapat na pananampalataya
sa Diyos na buhay. Paraphrasing. Kaya dapat lang siya rito sa place of comfort. Pangalawa, mayroong pagitang malaking bangin. Merong malaking bangin na nakapagitan diyan sa iyong kinalalagyan at dito sa aming kinalalagyan. So, madaling salita, nagkakatanawan mula dun sa place of comfort hanggang dun sa place of torment, nagkakatanawan. Pero sabi ni Amang Abraham, hindi po pwedeng yung handyan ay bumisita rito o yung handito ay pumunta dyan. Walang visitation sa langit, walang visitation sa impyerno. Pero ako'y medyo humanga ng konti dito sa mayamang ito na napunta sa impyerno. Bakit? Yung pangalawa niyang pakiusap kay Amang Abraham, kung hindi po pwede si Lazaro na pumunta rito sa aking kinalalagyan, itubog ang daliri sa tubig at idantay man lang sa aking dila nang maibsan ang matinding init na aking naramdaman. Pwede ba, Amang Abraham? Si Lazaro, papanuugin mo lang sa lupa. Puntahan ang bahay ng aking ama. Meron pa akong 5 kapatid na lalaki. Sabihan lang sila na meron palang tunay na impyerno at meron palang tunay na langit. Nang sila'y magsisi ng kanilang mga kasalanang ginagawa at hindi na sila mapunta rito sa lugar ng paghihirap. Anong sabi niya, Amang Abraham? Hindi pwede. Hando na si Moses, hando na ang mga propeta, hando na ang nangangaral ng katotohanan, ng tunay na pananampalataya, ng kaligtasan. Kung ayaw nilang maniwala kay Moses at sa mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit meron pang nabuhay na muli mula sa mga patay. Nandun na ang mga nangangaral sa kapanahunan. Nandun na sa lupa ang mga JIL people, kumakalat sa mga barangay, kumakalat sa mga syudad, bayan, syudad, probinsya, kumakalat sa buong Pilipinas, kumakalat sa buong mundo, ang mga born-again preachers, evangelists, pastors, ay sinishare nila ang magandang balita ng kaligtasan. Kung ayaw nilang maniwala sa kanila, kahit mabuhay pang isang patay o bumaba pang isang patay, nabuhay mula sa mga patay, hindi rin sila maniniwala. Pero ang sabi nga nitong itong mayamang napunta sa impyerno, verse 30, Luke chapter 16, "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." Verse 31, Abraham said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead." Ano nakalagay sa 1 Corinthians chapter 15? Let me read to you beginning verse 1. Very interesting lesson po ito. "Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved." By this gospel you are saved. Dito ho makikita natin ang kaligtasan ng tao ay dala-dala ng gospel of salvation ni Jesus. Hindi ng anumang relihiyon, hindi ng anumang sekta. Dito lang ho kitang-kita natin, by this gospel you are saved. If you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. Verse 3 of 1 Corinthians 15. Ano ba itong gospel tungkol kay Jesus? "For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day
according to the Scriptures, and that He appeared to Peter, and then to the 12, and after that, He appeared to more than 500. Madaling salita, yung pong gospel ni Jesus ay pagkakilala natin at pagkaunawa natin sa bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, at sa kanyang pagkakatawang tao, siya'y namatay. Tatlo ho ang elemento ng gospel of salvation ni Jesus. Yung saving knowledge ni Jesus ay binubuo nung kaalaman at pananalig sa katotohanan na si Jesucristo'y nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng tao, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay mula sa mga patay. Siya'y binuhay mula sa mga patay ng Ama by the power of the Holy Spirit. He rose up from the dead, or He was raised up from the dead. Namatay, inilibing, namatay dahil sa kasalanan ng tao, inilibing, at 3 days after, nabuhay na maguli. This is the gospel. This is the good news of salvation ni Jesus. At alam natin na si Jesus ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. 2,000 taon nang nakararaan. Pero hanggang ngayon, bilyong-bilyong tao ayaw maniwala kay Jesus. Walang relihiyon sa balat ng lupa na may kapangyarihang magligtas. Ang kailangan ng tao para sa kaligtasan ay hindi relihiyon kung hindi relasyon. Relasyon sa Diyos sa magitan ni Jesucristo na nagsabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Jesus did not say, I am one of the many ways. Neither did He say, I am a way, implying He's only one of the many ways. But Jesus Christ emphatically said, I am the way, the one and only way. Walang makaroon sa Ama, makaparoon sa Ama, kundi sa magitan niya. Kaya kung ito binibigyan diin, you may experience all kinds of miracles. You can experience all kinds of blessings. Pero pag na-miss natin yung gift of eternal life, pag na-miss natin yung gospel of salvation ni Jesus, ano man ang mangyari sa buhay natin sa ibabaw ng lupang ito, lahat ay walang kabuluhan. Kaya sinabi ni Jesus Christ, what does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul to hell forever? Gusto kong ihabol, baka makalimutan ko lang yung 1 John chapter 5, verse 11 up to verse 13. Pakinggan niyong mabuti. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Verse 13 ng 1 John chapter 5. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Kailanman walang nakalagay sa Bible, magmiyembro ka sa aming relihiyon, ikaw ay maliligtas. Madalas kong sabihin, kahit magmiyembro kayo sa lahat ng relihiyon, kahit sa JIL Church na walang itinataas na relihiyon, sa impyerno pa rin ang punta nyo. Ang kailangan natin ay hindi relihiyon or affiliation sa organization to be saved. Ang kailangan natin para maligtas sa apoy ng impyerno ay hindi relihiyon kung hindi relasyon. Relasyon sa Diyos na makakamit natin sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na nagsabing siya lang ang daan,
ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi lamang kaligtasang pangkaluluwa ang daladala ni Jesus. Siyang tanging tagapagligtas ng tao. Wala nang iba pa. Kaya si Brother Eddie, walang relihiyon kung hindi si Jesus Christ. Hindi lamang si Jesus Christ, Savior of humanity. He is also the healer. God is also the healer of God's people. Doon sa Exodus 15:26, nireveal ng Diyos yung kanyang pagiging Jehovah Rapha. Anong sabi ron? If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord your God or thy God, and will do that which is right in His sight, and will give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. He revealed Himself as Jehovah Rapha, meaning He is the God that healeth you. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. In other translation, I am the God who heals you. I am the God or the Lord who heals you. Doon sa Exodus 23, verse 25, because you serve me, in other translation, because you worship me, I will bless your bread and your water, and I will take away sicknesses from the midst of thee. Tingnan natin sa King James Version Bible. And ye shall serve the Lord your God, and He shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. Sabi ng Diyos, I will take away sickness from the midst of thee. Aalisin kong sakit sa inyong katawan, sa inyo. Aalisin kong sakit. Kaya ano klaseng sakit? Sakit sa puso, sakit sa baga, kahit cancer, kaya ng Diyos pagalingin. Because God is not only the Savior or Redeemer, He is also the healer. Amen? Hindi lamang yun. Ang Diyos ay Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Yung Jehovah Jireh, galing yun sa Genesis, noong sabihin ni Abraham na God will provide. Imbis na patayin si Isaac. Doon, nagkaroon ng revelation, Jehovah Jireh. Meaning to say, God who provides. Halimbawa, meron kayong pangangailangan, financial problems. Meron kayong financial bankruptcy. You must believe that God is your provider. Amen? Alam niyo ba na hindi lamang galit ang Diyos sa kasalanan, galit din ang Diyos sa karamdaman, at galit din ang Diyos sa kahirapan ng buhay. He hates not only sins, He hates not only sicknesses, but also He hates poverty, kahirapan ng buhay. Kaya nang si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, isa sa bahagi ng atonement made by Jesus Christ on the cross of Calvary is not only redemption of man from the curse of death, from the curse of sickness, but even from the curse of poverty. He was so rich, and yet became poor, so that through His poverty, we can be rich. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Kung ito lang ay nauunawaan ng milyong-milyong mga tao, malalabanan natin ang poverty, ang kahirapan,
sa mundo. Anong sabi sa St. John chapter 10, verse 10? The thief, referring to Satan and his cohorts, cometh not but for to steal, to kill, and destroy. But Jesus said, I come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng abundant life, masaganang buhay. Kaya merong 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, as your soul prospereth. So, itong mga katotohanan na ito, kailangan nating marinig, kailangan matimo sa isip, bumaba sa puso, para ipanganak ang pananalig, ang pagtitiwala, ang pananampalataya sa katotohanang tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako. Bakit kailangan ito? It is impossible to please God without faith. Hebrews chapter 11 verse 6. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Kaya sa James chapter 1 verse 6 and verse 7, kapag walang pananampalataya, ang sabi ron, let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven by the wind and tossed. Let not that man think he shall receive anything from the Lord. Kapag wala tayong tunay na pananampalataya, wag tayong umasa na meron tayong matatanggap na naman bagay mula sa Panginoon. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Kaya mahalaga ang pananampalataya. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya napakahalagang salita ng Diyos. You will know the truth, and the truth shall set you free through the word of God. John chapter 8, verse 31-32. Papaalala ko lang sa inyo yung Romans chapter 8, verse 32. Yung verse 31 kasi, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Verse 32. He, NIV version, New International Version Bible, Simplified version, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Kung hindi nagawang ipagkait ng Diyos ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, sa halip bagkos, ibinigay sa inyo at sa akin. Inihandog ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak sa inyo at sa akin. Doon sa krus ng Kalbaryo, namatay sa krus ng Kalbaryo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan makasalanan para praising. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino man, protestante ka man, katoliko ka man, Buddhist ka man, Muslim ka man, Hindu ka man, ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong sekta, sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Kung nagawa ng Diyos na isakripisyo ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, ano't hindi niyang maibibigay ang lahat ng inyong kailangan na kasama niya ng walang bayad. Ang kailangan lang po natin, manampalataya. Magtiwala. Huwag tayong mag-struggle. Huwag tayong maging ups and downs na Kristiyano na parang palitaw, lulubog, lilitaw. Manindigan tayo sa ating malinis at dalisay na pananampalataya sa Diyos. Naintindihan man natin o hindi ang kanyang kalooban, basta sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, ano man ang mangyari, valedictorian tayo pagdating sa langit. Amen? Summa cum laude ang mga anak ng Diyos. Amen? Tumayo tayong lahat sandali. Kayong milyong-milyong sumusubaybay sa television program na ito, sa buong Pilipinas, sa Amerika, pinapanood ito pag-araw ng linggo ng umaga.
at sa iba-ibang bansa through satellite, sino man ang tumatanggap kay Jesus ay pinagkakalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Gusto niyo bang maging anak ng Diyos? Isa lang ang paraan para maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, referring to Jesus, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Anong kailangan? Tanggapin si Jesus. Tanggapin si Jesus. Bago natin tanggapin si Lord Jesus, gusto ko lang hong basahin sa inyo ang Romans chapter 10 verse 9. Anong sabi rito? NIV version, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Let's sing the theme song in heaven. He is Lord. He is Lord. Before I pray, He is my Lord. He is my Lord. He is my Lord. He has risen from the dead. He has risen from the dead And He is and is my Lord. And My my knees shall bow, shall and my tongue confess and my tongue confess that Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Lord. Beloved, listen carefully before we go to prayer. Sabi ni Jesus, sino man ang lumalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. John 6:37. Sabi ng Diyos sa Romans 10:13, whosoever shall call unto the name of the Lord shall be saved. Sabi ng Bible, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. Hindi nakaabot sa pamantayan o kalawalhatian ng Diyos. Romans 3:23. And the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Romans 6:23. Papasukin natin si Jesus Christ sa ating puso. Tanggapin natin siya bilang tunay na tagapagligtas, Panginoon, Hari at Diyos ng ating buhay. Sabi ng Panginoon, ang magmakahiya sa akin sa harap ng tao, ay ikahihiya ko rin sa harapan ng aking Ama pagdating ng paghuhukom. Kaya ngayong oras na ito, mananalangin tayo para sa greatest miracle. And this is the miracle of receiving the gift of eternal life. Taas nating lahat ang ating kamay sa Panginoon, symbolizing that we are surrendering our life to Jesus. Huwag nating ikahiya si Jesus Christ. Sumunod ang lahat sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y sumasampalataya sa iyo. ako'y sumasampalataya sa iyo. Tunay na ikaw ay bugtong na anak ng buhay na Diyos. Tunay na ikaw ay bugtong anak, Nagkatawang tao. nagkatawang tao, Namatay sa krus ng Kalbaryo namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan. dahil sa aming mga kasalanan. Nabuhay kang maguli mula sa mga patay Nabuhay kang magmuli mula para mga- sa aming kaligtasan para sa aking at kaligtasan buhay na walang hanggan. at buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako patawarin mo po sa ako lahat ng kasalanan sa lahat ng na kasalanan mana at nagawang kasalanan. na mana at nagawang kasalanan. Tinatakwil ko na
Tinatakwil ang ko na lahat ng kasalanang aking nagawa. ang lahat ng kasalanan aking nagawa. Linisin mo ako ng banal mong dugo. Linisin mo ako ng banal mong dugo. Natigis sa krus ng Kalbaryo. Natigis sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang tanging tagapagligtas. bilang tanging tagapagligtas. Panginoon, Panginoon, Hari Hari at Diyos ng aking buhay. at Diyos ng aking buhay. Puspusin mo ko ng iyong Espiritu Santo, Puspusin mo ako ng Espiritu ng Santo, iyong kapangyarihan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong karunungan, ng iyong karunungan, ng iyong kabanalan. ng iyong kabanalan. At mula ngayon, At mula ngayon, tulungan mo kong mabuhay, tulungan mo akong mamuhay. naglilingkod sa iyo, Naglilingkod sa iyo. sumusunod sa iyong kalooban Sumusunod sa iyo ng buong katapatan. ng buong katapatan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Forgive me for giving for all my sins. all my sins. Cleanse me with your blood Cleansing me with your shed in Calvary. shed in Calvary. I surrender my life to you. I surrender my life to Lord Jesus, you. Lord Jesus, come into my heart. come into my Be my heart. Lord. Be my Be Lord. my Savior. Be my Savior. Be my Master. Be my Master. Be my God. Be my God. Kung kayo ay napagpala sa programang inyong napanood, you can partner with us by sending your donations to Light TV Ministries Foundation Incorporated. Bank details: Bank of the Philippine Islands. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPIPHMM, Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM, Manila, Philippines. Thank you for partnering with Light TV, God's channel of blessings.